Ang pelikula ay itinakda noong 1990s sa Canada, kung saan ipinakita sa atin ang dalawang magkapatid, sina Francis at Michael, na nakatambay sa isang grid station. Ang magkapatid ay namumuhay kasama ang kanilang nag-iisang ina, si Ruth. Si Francis ang nakatatandang kapatid at tinuturuan si Michael kung paano umakyat sa isang electrical tower para mas makita ang lungsod. Ang pelikula ay pabalik-balik sa kwento ng buhay ng magkapatid na ito. Makalipas ang 10 taon, sa kasalukuyan, nakita natin si Michael na muling nakipagkita sa kanyang childhood crush, si Aisha. Dinala siya ni Michael sa kanyang tahanan, kung saan ipinakita sa atin si Ruth na hindi na gaanong nagsasalita ngayon. Ang ama ni Aisha ay namatay kamakailan at kailangan niya ng lugar na matutuluyan. Napag-alaman na pumanaw na rin si Francis at ngayon ay namumuhay na lamang si Michael kasama ang kanyang ina. Ngayon nakikita natin ang pagkabata ni na Francis at Michael. Ang kanilang ina ay magtatrabaho ng isang buong night shift, kaya sinabi niya sa kanila na kumain sa tamang oras at nilock ang mga ito sa loob upang hindi sila makaalis. Pagkaalis niya, lumabas ang mga lalaki, at sa gabi, halos mabangga sila ng isang kotse. Sa kalaunan, nakikita natin ang mga lalaki sa kanilang teenage years, nag-aaral sa kolehiyo. Si Francis ang sikat at cool na binata na kumukuha ng mga klase ng carpentry, at si Michael ay isang mahiyaing bata. Pagkatapos ng klase, umuwi na si Michael, ngunit tinawag siya ng mga kaibigan ni Francis at sinimulan siyang i-bully. Dumating si Francis kasama ang kanyang kaibigan na si Jelly, at pinigilan sila. Pinauwi niya si Michael at nakita nating muli ang mga lalaki sa kanilang pagkabata. Nasa isang tindahan sila kung saan nakita ni Michael si Aisha kasama ang kanyang ama at nahulog ang loob nito sa kanya. Ngayon, naglalakad ang isang teenager na si Michael sa parehong tindahan at nakita ang isang teenager na si Aisha. Kinalaunan sa araw na iyon, si Michael ay nakipagbarkada kasama si Francis na nagregalo sa kanya ng isang magazine. Tinuruan ni Francis si Michael na huwag hayaang hindi siya respetuhin ng sinuman at inamin na gusto niyang huminto sa kolehiyo para pasukin ang larangan ng musika. Kinabukasan, nilapitan ni Michael si Aisha sa library ng eskwelahan. Nakilala nila ang isa't isa at ipinahayag ni Aisha na ang kanyang ama ay Jamaican at ang kanyang yumaong ina ay Portuges. Ibinunyag niya na ang kanyang mga magulang ay mababang uri ng mga imigranteng manggagawa. Inihayag ni Michael na Jamaican din ang kanyang ina, ngunit hindi pa niya nakita ang kanyang ama. Umuwi si Michael at nakita niya ang mga kaibigan ni Francis na binubugbog ang isang lalaki at pinagbantaan siyang huwag babalik sa kanilang lugar. Pagkaalis nila, nilapitan ni Michael ang binugbog na lalaki, ngunit lumalabas na isa itong baliw na tumatawa. Sa kanilang pagkabata, nakita ni na Michael at Francis ang isang balita tungkol sa pagnanakaw ng mga itim na lalaki sa isang tindahan, kaya natakot si Michael at hinarangan ni Francis ang pinto gamit ang isang upuan. Kinaumagahan, narinig ng mga lalaki na may sumusubok na pumasok sa kanilang bahay, ngunit lang pala ang nanay nila na pauwi mula sa kanyang trabaho. Inaalagaan ni Francis ang kanyang ina dahil siya ang panganay na anak. Naglingkod siya sa kanyang ina sa kanyang pagkabata at sa kanyang pagkabinata. Nagpasya siyang lumabas, ngunit pinilit siya ni Ruth na isama rin si Michael. Galit na tumanggi si Francis at lumabas. Pumunta siya sa Desiree's, ang lokal na Jamaican barbershop kung saan tumatambay si Francis at ang kanyang mga kaibigan. Si Francis at Jelly ay nagtatrabaho doon, nagsasanay ng kanilang mga kasanayan sa DJ. Kinabukasan ay bumagsak si Francis sa kanyang klase ng karpintero at huminto sa kolehiyo. Umuwi siya at sinampal siya ng kanyang ina dahil sa pagtigil niya. Kaya nagsimula siyang magtrabaho sa isang tindahan ng hardware. Isang araw, sinama ni Michael si Aisha sa bahay dahil nasa trabaho ang mama niya at si Francis. Pinag-usapan nila ang music taste ni Francis habang pauwi na si Francis. Sa kanyang paglalakbay, inayos niya ang bisikleta ni Gus, isang batang babae sa kanilang lugar. Pumasok siya sa kanyang tahanan at nilapitan sina Michael at Aisha. Pinag-usapan ni na Francis at Aisha ang kanilang parehong taste sa musika, at pagkatapos niyang umalis, hinintay ni na Francis at Michael ang kanilang ina para sa hapunan. Umuwi si Ruth, ngunit hindi kumain kasama ang mga lalaki dahil masama pa rin ang loob niya kay Francis. Nang maglaon ay ipinahayag ni Francis kay Michael na aalis na siya sa bahay. Tinanong ni Michael kung aabandonahin niya sila, ngunit inihayag niya na lilipat lang siya mula sa kanilang bahay at patuloy siyang magpapadala sa kanila ng pera. Sa gabi, umuwi sila at napansin ang isang grupo ng mga lalaki na nagtatalo habang ang isa sa kanila ay armado. Naging marahas ang pagtatalo at binaril ang isang lalaki na nagkataong kaibigan ni Francis, si Anton. Kinuha ni Michael si Francis at tumakas sila. Sa kasalukuyan,
Ang kalusugan ng isipan ni Ruth ay lumala dahil sa pagpanaw ni Francis at nakasalalay ngayon kay Michael ang lahat. Ipinaalam niya sa kanya ang tungkol kay Aisha na pansamantalang mananatili sa kanila dahil ang kanyang ama ay namatay kamakailan. Nang maglaon, naghanda si Michael para sa trabaho ngunit narinig niya ang pagtawag ng kanyang ina sa emergency service para hanapin si Francis. Ipinaalala ni Michael sa kanya na patay na si Francis at inaliw siya. Papasok na siya sa trabaho at sa nakaraan, makikita natin ang batang si Michael na natatakot matulog. Kaya lumapit ang mga lalaki sa kanilang ina at isiniwalat na si Michael ay natatakot sa mga kriminal na nakita niya sa balita. Kaya tiniyak ni Ruth sa kanyang mga anak na ligtas sila sa kanilang tahanan. Ang pamilya ay pumunta para sa isang picnic sa sumunod na araw, habang sa kasalukuyan, si Michael ay nagtatrabaho ngayon sa trabaho ni Francis. Sa nakaraan, nakikita natin sina Michael at Francis na tumatakbo palayo sa mga pulis matapos nilang masaksihan si Anton na binaril. Pilit silang inaresto ng mga pulis at kalaunan ay ibinaba sila sa kanilang tahanan. Ipinaalam ng opisyal sa kanilang ina na ang kanyang mga anak na lalaki ay inosente, ngunit mga saksi sa isang pagtatalo ng pamamaril. Binanggit din niya ang isang maliit na batang babae na nabaril sa crossfire sa loob ng kanyang bahay. Umuwi ang pamilya at nagsimulang mag-impake si Francis ng kanyang mga gamit habang galit na tinatanong ni Ruth kung saan siya pupunta. Hindi sumasagot si Francis at hindi sinasadyang nasaktan ang kanyang ina. Umalis siya at inihiga ni Michael si Ruth. Kinabukasan, pumunta si Michael sa bahay ni Aisha at tumambay sa kanya. Inihayag ni Aisha na si Gus ang babaeng nabaril kagabi, ngunit nakaligtas siya. Sinabi ni Michael kay Aisha ang tungkol kay Francis, kaya nagmungkahi siyang bisitahin siya. Nagyakap silang dalawa, at pagkatapos ay nakita ang isang pulis na nagtatanong sa mga batang kalye. Nagalit si Aisha at binasag ang bintana ng kotse ng pulis. Sa kasalukuyan, nakikipag-chat ngayon si Aisha kay Ruth at nagkwento tungkol sa kanyang ama. Binanggit din niya ang pagtatrabaho sa Kampala na nagpasigla kay Ruth dahil mula rin siya sa Africa. Sa nakaraan, ang batang Francis at Michael ay nakahanap ng larawan ng kanilang ama at nagtataka kung nasaan siya. Sa kasalukuyan, iminungkahi ni Aisha na magdaos ng isang masayang pagtitipon para kay Ruth dahil siya ay nagiging lubhang hindi matatag. Tutol si Michael sa ideya, sa paniniwalang maaaring lalo lang lumala ang sakit ng kanyang ina. Sa isang flashback, nakita natin ang magkapatid na umaakyat sa electric tower, ngunit natatakot si Michael. Fast forward tayo sa kasalukuyan. Ipinaalam ni Gus kay Michael na nakita niya ang kanilang ina na papunta sa lambak na nakayapak. Mabilis na lumabas sina Michael at Aisha para sunduin si Ruth at tinulungan siyang magsuot ng sapatos. Nang maglaon sa araw na iyon, kumain si Michael ng kaunting merienda at gumamit ng tinfoil upang takpan ang kanilang bintana mula sa init. Sa gabi, bumalik si Ruth mula sa trabaho at nabalisa sa mga foil at kalagayan ng pamumuhay ni Michael. Sa galit, binato niya ng garapon si Michael, ngunit hindi tumama. Umupo siya sa kawalan ng pag-asa at nakalimutan ang tungkol sa pag-atake kay Michael. Sa nakaraan, binibisita na ngayon ni Michael si Francis sa Desiree's pagkatapos niyang iwan sila. Kinuha ni Francis ang susi ng kotse mula kay Jelly at sinamahan si Michael para sa grocery shopping. Pagkatapos ay kumain silang dalawa ng hapunan habang tinuturuan ni Francis si Michael kung paano ayusin ang kanyang hitsura at kung paano magkaroon ng kumpiyansa. Ipinahayag ni Francis na nalaman niya kung saan nakatira ang kanilang ama at nagpa siya na isama si Michael. Kinakabahan si Michael ngunit pumayag na makipagkita sa kanya. Dumating sila sa gusali ng kanilang ama at sinabi sa kanya ang kanilang mga pangalan sa buzzer. Ngunit tumanggi ang kanilang ama na kilala sila at hindi sila pinapasok. Pareho silang napahiya at umalis. Hinatid ni Francis si Michael at umalis. Pumunta si Michael sa bahay ni Aisha at nagkwento tungkol sa kanyang ama. Iminungkahi ni Aisha na tanungin si Ruth tungkol sa kanyang ama, ngunit ayaw siyang abalahin ni Michael. Dinala ni Aisha si Michael sa kanyang silid at hinalikan siya, habang si Francis ay bumalik sa Desiree's. Napag-alaman na si Francis ay bakla at nakikipag-date kay Jelly. Inaalo siya ni Jelly habang umiiyak si Francis dahil sa kanyang ama. Sa kasalukuyan, bumalik si Michael mula sa trabaho at nakita si Jelly kasama si Ruth. Ipinaliwanag ni Aisha na inimbitahan niya siya at si Ruth ay nakikinig ng mga kanta kasama niya. Binati ni Michael si Jelly pero medyo masama ang loob niya sa kanya. Kinaumagahan, nagluluto sina Aisha at Jelly kasama si Ruth ngunit nakaramdam ng masama si Michael at lumabas. Naalala niya ang oras na naghihintay siya sa bus stop kasama si Francis nang magsimulang manggulo sa kanila ang isang grupo ng thug. Inilabas ng tulisan ang kanyang kutsilyo, ngunit hinawakan ito ni Francis at tinakot ang tulisan.
Natakot ang tulisan, ngunit dumudugo ang kamay ni Francis. Sa kasalukuyan, umuwi si Michael sa isang party house na puno ng mga taong sumasayaw. Ipinaliwanag ni Aisha na inimbitahan niya ang kanyang mga kaibigan para sa kapakanan ni Ruth at nasiyahan si Ruth dito, ngunit nagalit si Michael at sinigawan ang lahat na umalis sa kanyang bahay. Pilit niyang dinala si Ruth sa kanyang silid at pinahiga. Pagkaalis ng lahat, nakipag-chat si Michael kay Aisha. Ipinaalala sa kanya ni Aisha na ang kanyang mga magulang at ang ina ni Michael ay mga imigrante na nagsumikap sa buong buhay nila sa mababang uri para lamang sa kanilang mga anak. Nang maglaon, sumama sa kanila si Jelly at humingi ng tawad si Michael sa kanyang pag-uugali. Sa nakaraan, nakita natin sina Michael at Aisha na papunta sa Desiree para sa isang party. Pareho silang nagde-date ngayon at si Francis ang nag-host ng party. Habang sumasayaw, ang kanilang party ay nag-ambala ng mga pulis. Ibinunyag ng mga pulis na isang malapit na bar ang ninakawan ng dalawang itim na lalaki, kaya't ginalugad nila ang lugar. Hiniling nila sa lahat na pumila para sa paghahanap, at lahat sila ay sumunod maliban kay Francis na hindi kayang tiisin ang kanilang racism. Sa kalaunan, sumang-ayon siya at ang mga pulis ay walang nakita sa kanila, kaya umalis sila. Maya-maya, pumunta silang lahat sa isang club. Gusto ni na Jelly at Francis na maging music producer, kaya nag-audition sila sa isang club para sa isang sikat na promoter. Si Jelly at Francis ay nag-perform at binigyan sila ng promoter ng standing ovation. Tinanong ni Francis kung nanalo sila sa kompetisyon, ngunit hindi sumagot ang producer at tinawag ang susunod na contestant. Nagalit sina Jelly at Francis, ngunit sinubukan ng kanilang mga kaibigan na pasayahin sila. Napagtanto ni Francis na walang kontak ang promoter, kaya nagsinungaling siya. Nagpasya siyang bumalik, ngunit pinigilan siya ng mga gwardya. Nakipag-away sa kanila si Francis at natamaan din si Michael. Hinawakan nila si Michael habang nakikita niyang binubugbog ng mga security si Francis. Sa kasalukuyan, maagang gumising si Ruth at umalis ng bahay. Nang maglaon, ginising ni Aisha si Michael at ipinaalam sa kanya na naaksidente si Ruth. Sa nakaraan, pinauwi ni Michael ang sugatang si Francis kung saan humingi siya ng tawad sa kanyang ina para sa lahat. Si Ruth ay kumuha ng rubang alcohol mula sa washroom, ngunit si Francis ay muling lumabas. Hinanap siya ni Michael at dinala siya sa Desiree. Doon, sinubukan ni Jelly at ng kanyang mga kaibigan na pakalmahin si Francis, ngunit nagalit si Francis sa kanila at tinawag silang mga duwag. Samantala, muling pumasok ang mga pulis sa kanilang shop at sa pagkakataong ito ay hinahanap ang sospek na nakipag-away sa malapit. Nakita nila ang mga sugat ni Francis, kaya hiniling nila sa lahat na pumila at ipakita ang kanilang mga ID. Tumanggi si Francis na makipagtulungan at nagtanong kung bakit kung tratuhin sila ng mga pulis ay parang mga kriminal. Lumapit siya sa kanila, kaya binaril siya ng isang pulis. Kinabukasan, nagsagawa ng libing ang kanyang pamilya para sa kanya, kung saan nakita ni Michael ang kanyang ama na nawala kaagad pagkatapos. Sa bahay, sinuot ni Ruth ang jacket ni Francis at umiyak. Umuwi si Michael at nakitang sinisira ni Ruth ang lahat gamit ang martilyo. Kinuha niya ang kanyang martilyo at inaliw siya. Nang maglaon, binisita sila ni Aisha para tingnan si Ruth. Ibinunyag niya na ang pamamaril ng pulis ay itinuturing na makatarungan, habang ang lahat sa Desiree ay umalis na. Pinaalis siya ni Michael at inalagaan ang kanyang ina. Sa kasalukuyan, ipinaalam ng isang nurse kay Michael na si Ruth ay buhay at nagtamo lang ng maliit na pinsala. Sinalubong siya ni Michael at umupo sa tabi niya, magkahawak kamay. Sa bahay, umupo si Michael at nakinig sa musika ni Francis habang kumakain at sumasayaw si Ruth kasama sina Aisha at Jelly. Sumayaw din si Michael kasama ang kanyang ina. Sa pagtatapos ng pelikula, ipinakita sa atin ang magkapatid sa nakaraan na sa wakas ay nakarating sa tuktok ng tore na pinagmamasdan ng lungsod. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.